Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Ang ating po magiging paksa ngayon ay kung paano nakapasok ang Cayetano Law Office diyan po sa impeachment ni Sara Duterte bilang special prosecutors. Ito po ay ating tatalakayin. Samantala, bayaan po muna ninyong magpaliwanag ako at magpasalamat doon po sa mga patuloy na nagkakampanya upang dumami ang ating pong subscribers. Natatanda nila nang sabi ni Sara Duterte sa isang mga vlog interview, huwag nyo intindihin si Carbonell kung konti nakikinig dyan. Abay, naniniwala po tayo. Ganun pa man, ang aking pong misyon, bagamat 124,000 na po ang ating subscribers, ang aking pong misyon ay kung makapag-convert na ako ng kahit na 5 Pilipino na babangon upang sa ganun ipaglaban ang dangal ng ating pong bansa, sold na po ako nun. Ibig sabihin, homeland na ako. 5 Pilipino, o kahit na isa na lamang na Pilipino na ang kanyang tatahakin landas ay pareho ng tinahak ko sa kabila ng maraming pagsubok, andito pa rin po tayo. Opo, napakaganda po ng ating karma at tayo po ay nagpapasalamat kay Allah. Si Allah, mga kaibigan, nais ko na may paliwanag sa inyo, ay hindi po ibang klaseng Diyos yan. Hindi siya Sun God, hindi siya Arabic God. Ang ibig naman sabihin ng Allah ay Arabic word na kung inyong titignan sa English ay God. Kung sa Kastila, Diyos. Kung sa Pilipino, Bathala. Kung sa Tagalog, Bathala. Sa Ilocano, Diyos pa rin. Ganun pa man, mga kaibigan, yan po ay aking patunay na meron pong Diyos, ang aking pong buhay, ang aking pong hinaharap ngayon, ang aking pagiging buhay sa kabila ng napakaraming banta, napakaraming kalaban. At bagamat meron po tayong pistola, hindi po tayo naniniwalang sa pistola po tayo aasa. Sapagkat meron man akong magandang baril, lisensyado po yan, Sig Sauer. Yan po ginagamit ng mga US Secret Service para protektahan ng kanilang presidente. Ay meron po tayo niyan, nabili po natin yan. Ganun pa man, ang ating pong panlaban ay ang will ni Allah. Sa Arabic, Hasbun Allah wa nima al-wakil. If God is with me, who can be against me? Nagkakaiba-iba lamang po ng salita. Yan po ay Arabic word lamang. Ngayon, tayo po ay nagpapasalamat anuman magsalita. Doon po sa uulitin ko yung nagpakilala po sa akin na taga New York, isang Pilipino, diyan po sa isang restaurant sa Ermita. Sabi niya, hindi ba kayo si Mr. Carbonell? Kako, opo. Mukhang naalaala po itong aking pong kopya. Sabi niya, sa Amerika, mga magbabarkada kami lahat nakikinig sa iyo. Matagal ng panahon.
Abay, mukhang naalala ko medyo antigo na po tayo. Panahon pa ng pakikibakan ni Marcos, kay Marcos, nandyan na kayo. Ganyan pa rin ang inyong pananalita, ganyan pa rin ang inyong paninindigan, at ganyan pa rin ang inyong tindig, di ba? Medyo kirintahan ko po ang tindig ko. Mga kaibigan, ang sabi niya, nananawagan ka para dumami ang subscribers mo. Ito ay hindi dahil sa sinabi ni Sarah ako na wala nakikinig sa akin. Hindi yan ang hindi ko pinapayagan ng salita ni Sarah ay makaka-apekto po sa akin. Basura yan ng ating lahi. Sara Duterte. Ang Duterte ay sumpa ng lahing Pilipino. Yan po ang aking pong paninindigan, at kung sinong gusto makipagdebate sa akin, tawagan po ninyo ko, whether in private or in public, didebate ko kayo kahit na Marcoleta pa kayo o kung sino pa man kayo. Ang pinakamalaking sumpa sa pagiging Pilipino ng Pilipino ay pagkakaroon ng isang Duterte na musbong bilang Pangulo ng ating bansa, kawawang bansa, talagang sinumpa. At ito mga Duterte, kasumpa-sumpa mga kaibigan. At ang kanyang anak na sinasabi ng marami na yan ang magiging Pangulo, mga kaibigan, gagawin ko rin po lahat ng magagawa ko, maliit man ang magagawa ko, upang pigilan ang pagkatanga ng maraming Pilipino kung hanggang ngayon, Sara Duterte pa rin ang paniniwalaan nilang may utak, pinaniniwalaan nilang may puso, pinaniniwalaan nilang desente, pinaniniwalaan nilang walang korupsyon, ideal Pilipino ala Leni Robredo, ala Risa Hontiveros. Abay, pagka may ganyan pong pinagbabatayan tayo, para pong kasumpa-sumpa na rin tayo. Pag hanggang ngayon, meron pang boboto at nagtatanggol kay Sara Duterte. Bayan mo na yan sila Cayetano, Robin Padilla, Chavit Singson, Marcoleta, Jimmy Bundok, at kung sino pa mga traidor na Pilipino, bayan na po natin yan. Ang ating pong pinapaksa ngayon ay kung paano napasok ng Cayetano Law Office ang prosecution ng Kongreso, mga kaibigan. Nag-volunteer sila, pro bono, libre. Sila ay magiging parang fiscal co-prosecutor laban kay Sara Duterte sa impeachment. Napakalaki pong katarantaduhan ito. Hindi po magandang biro yan. Pero totoo po yan. Sa aking pakikinig kay Congresswoman Jervil Luistro, napakagaling pong congresswoman yan. Seryoso po siya na sinabi niya kung sino-sino ang mga law firms na tinanggap ng House of Representatives bilang kahanay sa special prosecutors. Mga taga-usig na espesyal na bagamat hindi sila miyembro ng Kongreso, yan po ay kinikilala ng Korte bilang taga-assist, taga-tulong sa regular prosecutors na mga miyembro ng prosecution team ng House of Representatives o Kongreso. Mga kaibigan, bago po natin talakayin yan ay sige na po, nananawagan na rin ako kapareho ng blood ko sa Mason na aking pong nakilala at sinabi ko po sa inyo na tumulong po sa atin. Abay, nagpadala pa ng 1,300 pesos. Maraming salamat, Brad, Kuyang. Magpunin nyo, Mason yun, Mason din po tayo. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang sabi ko, nung pagbigay ko sa iyo ng libro na kilala tayo, ay souvenir ko yan sa iyo para makarating sa New York ang aking libro. At yan ay para maging parang tanda na tayo nagkita bilang brother sa Masonic Fraternity. Ganun pa man, nagpadala po siya at tinawagan ko. Sabi ko, Brad, libre yan libro sa iyo sapagkat special yung pagkakakilala natin. Sabi niya,
hindi ako papayag na hindi makapag-ambag ng kahit na konti sa iyong programa. Sapagkat tuwing nakikinig ko sa iyo, kinikilabutan ako. Para bang nanunod sa aking pagkatao yung mga pananalita mo. Mga kaibigan, tayo po ay nasa 124,000 subscribers na. Papasalamatan ko po kayo kung paano po kayo makakatulong pagkampanya upang mapaabot po natin ng 200,000 ang ating pong subscribers. Kung sinabi ni Sarah, wala nakikinig sa atin, okay lang po yun. Pero yung 124,000 subscribers po natin, tagapakinig po natin yan, nag-subscribe pa. Wala namang bayad po yan. Pipindutin lamang ninyo yung subscription button at saka yung bell, kayo po ay nakatulong na sa pakikibaka ng kawal ng demokrasya. At sa ngayon, mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat pa rin doon sa mga patuloy na nagtatanong kung paano raw sila makaka-order ng aking pong libro, A Country Run Like Hell. Ito po ay sinulat ko noong panahon ni Duterte at naitala ko po dito sa pagina 280 pages na ito ang mga ebidensya sa crimes against humanity na isinagawa ng hinayupak na gangster leadership na ito. Mga kaibigan, nandito po yan sa libro na ito. At binawalan niya po mga bookstore na pagbili ito noong panahon niya. Kaya hanggang ngayon, binibenta po namin ito via sa telepono, online. Ngayon, ang katanungan po sa akin hindi ko alam kung babanggitin ko ang pangalan. Sabihin na lang po natin, ML, babae. Paano raw po siya makakabili ng libro? Abay, i-dial po lamang ninyo itong numero nito. I-text ninyo inyong full name and address, full delivery address. Pag natanggap lang ninyo yung inyong pong libro, one-time all-in lamang po ang bayad, 1,000 pesos via GCash. Diyan pa rin po sa numero na yan. Kaya maraming salamat po sa mga umu-order. Tayo po ay handa na magpa-reprint. 117 na lamang ang natitirang libro na ito. At lahat po ito ipipirmahan ko sa mga umu-order para katunayan na ang binili nila ito ay sa first edition at buhay pa ang author ng araw. Ako po ang author niyan. A Country Run Like Hell. Isang bansa na pinapatakbong parang impyerno. Ang author po niyan ay ako, Waldy Carbonell. Ayan po ang picture natin. Nasa likod. Bili na po kayo. Please. Kaya namin please pa. Babalik na po tayo doon po sa ating pinapaksa sa episode nito. Paano nakapasok o pinapasok ang Cayetano Law Office? Ang Cayetano Law Office, hindi po Cayetano nakasulat. Ang nakasulat po dyan ay Pecabar. Yan po pagkakakilala sa kanila. Halimbawa, yung Ponce Enrile Cayetano Barreto Law Office, Pecabar po yan. Yung pong Accra, Angara, Concepcion, Regalado, Angara, Accra. Yung clan, Carbonell Law Associates Network. Meron po mga Bautista Law, Divina Law, Villarasa Law, marami po yan. Pero yung Pecabar, wag po kayo maliligaw dyan. Ang ibig sabihin niya ay Ponce Enrile Cayetano, yung tatay po ni Alan Peter, Rene Cayetano, at saka isang Barrientos, Atty. Barrientos. Mga kaibigan, Pecabar. Kung paano ito tinanggap nila Atty. Luistro bilang kaagapay nila sa prosecution, ay atin pong tutugay-gayan, ating babantayan, at kung gagawa ng kung anong mga strategy itong Pecabar, itong Cayetano Law Office, sapagkat this guy, Alan Peter Cayetano, is up to no good. Kung saan nagpupunta yan,
mischief is along the way, not too far behind. Ibig sabihin, kung saan siya natuturo, may kalokohan na kaakibat yan. Meron mga drama na parang, the Senate is under attack. Tapos kinorek niya, tapos na nga pala. The Senate was under attack. Hindi po totoo yun. Dapat i-demanda yung si Major General Aplaska ng alarm and scandal, illegal use of firearm. Dapat ipatupad po natin ang ating pong batas. Yan kay Robin Padilla, obstruction of justice yan. Calling NBI, calling Department of Justice, dapat ipatupad po natin ang batas. At madali po ninyo sapagkat ang ating pong paniniwala, etong mga senador na masyadong nagpakita ng bias, yung pong may kinikilingan agad, laban agad sila dyan sa mga nagsusulong na impeachment. Kilalang na po yan. Number 1 po dyan si Cayetano, Escudero, Marcoleta, Amy Marcos, at kahit na bobo, nakakaboto pa rin yan, Robin Haram Padilla. Dapat po yan 5 yan, ipa-inhibit. Ano po ibig sabihin? Tanggalan sila ng parte dyan po sa deliberasyon o sa trial ng impeachment sapagkat hindi sila pwede maging judges. Kung sa kanilang Marcoleta, kasama na rin po dyan. Akala ninyo may nagmo-motion to dismiss judge, senator judge, magmo-motion to dismiss, bugok, anong klase abogado ito si Marcoleta. Dapat tanggalin pagka Marcoleta, hindi bali na yung kanyang pagka-iglesia, ganyan talaga sila Kahit na mali, pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Bayanan natin yan, religion nila yan. Huwag natin pakialaman. Pero yung pagiging senator judge niya, huwag po natin papayagan sapagkat pinakita niya na ang karta dati, ebidensya last year. Akala ninyo maghihiring para sa isang akusado sa impeachment? Ang judge mismo nag-motion to dismiss. Ito si Cayetano naman, motion to remand, ibalik daw sa Kongreso. Abay, ito naman si Amy Marcos ay kung ano-ano mga sinasabi. Nakakahiya na ang isang Pangulo, parang ni Bongbong Marcos, meron siyang kapatid na pareho ni Amy Marcos. Yan ang tinatawag po natin sumpa ng lahi. Sa mga Ilocano, ang tawag po yan mga irulumen. Kala manggagamot dayta babae nga iso, garampingat. Sa mga Ilocano po yan. Medyo papuri po ng konti yun. Si Amy Marcos ay garampingat. Sa Ilocano po, ang tawag yan ay siya ay nagpapakyut lamang. Mangirurumen, para po bang sinusumpa niya o hihiling siya na maging malas o maging mapahamak ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Anong klaseng tao ito? Anong klaseng Pilipino ito? Anong klaseng Marcos yan? Tayo po ay tunay na aktivista ng panahon po ni Marcos sapagkat laban po ko sa martial law. Ang fake na nag-claim na kahanay namin, walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. At sinabi niya pa na yung kanyang pakikibakan ng araw ay parang pakikibakan ni Ninoy Aquino. Abay, nag-protesta yung ATOM, yung August 21 movement, ATOM. Ang sabi nila, magkalayo. Huwag mo sinisira ang pangalan ng aming idolo na si Ninoy Aquino sa iyong paghahambing ng isang Cayetano sa kanya naging buhay at adikain. Nakakahiya. Pero ang nakakahiya nito ay kung paano nakapasok sa prosecution team ang Cayetano Law Office, ang PECABAL, mga kaibigan. Reviewin po natin yan, calling DOJ, calling NBI, madalin po ninyo, may obstruction of justice case, yan si Cayetano.
mga kaibigan. At yan po ang ating pong report. Yan po ang ating paninindigan, yan ang ating pahayag sa araw na ito, June 15. At ating pong susundan ito mamaya ng isa pang pasabog, mga kaibigan. In the meantime, salamat sa mga magsusubscribe at lalong salamat sa magyayaya ng kaibigan, kamag-anak at katropa na mag-subscribe din sa Kawal ng Demokrasya. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell at sasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Gagawin